Yeah. Stacks taller than the skyline, touch the clouds. Chain so heavy, neck dripping, make it loud. VIP, velvet ropes, living life so wild. Pockets looking pregnant, my money birthed a child. Lit like a chandelier. What is up mga kulisap? It's your boy Kuya Juicy nagbabalik for another episode ng ating vlog, and for today's video, magra-ride tayo sa Thailand. Ngayon ay dito kami nag-stay sa Hard Rock Hotel Pattaya. Malapit to sa Central Pattaya. Pakita ko na lang sa inyo yung view dito sa hotel. Ayan. Sabihin ko lang itong kurtina. Yung bagang! Ayan. Kung paano tayo magra-ride, sa mga nagtataka dyan kung paano ako magra-ride dito sa Thailand, maghahanap tayo ngayon dun sa Pattaya Beach kung meron tayong marerentahan ng mga scooters. So, samahan nyo na lang ako i-explore yung Pattaya Beach. Ito yung itsura ng room natin. Yan. Kung gusto nyo malaman kung okay ba dito sa Hard Rock magstay kung habang nandito kayo sa Pattaya, Thailand, depende siguro sa preference nyo. Kung gusto nyo na medyo lalaking-lalaki yung datingan, eto, dito kayo kasi medyo madilim kasi dito sa hotel na to eh. Tingnan nyo. Yan yung itsura ng hallway niya. Para siyang, yan nyo parang hindi siya pang family. So, kung mag-isa lang kayo at trip nyo rito or wala kayong baby na kasama, ito na magpunta. Hey guys, so ito yung itsura sa labas. Ayan, dito yung bar nila and yun yung resto. Bali guys, ang plano, punta lang tayo rito sa labas na sa may Pattaya Beach. And maghahanap lang tayo rito ng mga for rent na bikes. Actually, meron tayong mga nakita sa internet nung nag-search tayo kanina. Pero medyo malayo kasi rito sa hotel. So, maghahanap-hanap muna tayo dito around sa malapit. And pag wala tayo nakita, punta na lang tayo sa mga nakita natin sa internet. That's Pattaya Beach. Mga nakaraan na naglalakad-lakad tayo rito sa Pattaya Beach, may mga nakikita tayo rito sa mga gilid-gilid na mga motorcycle for rent. So titingnan natin ngayon kung okay ba dito or punta tayo sa mga most trusted na mga stores or most trusted na mga shops. Pwede tayo mag-rent ng bike. One thing na kailangan mong ingatan, lalong-lalo na kung magre-rent ka ng bike dito sa Thailand. Well, napanood ko lang din naman sa mga vlogs regarding sa pagre-rent ng bike kasi kailangan natin maging aware sa mga bagay-bagay bago tayo gumawa. Since wala tayo sa lugar natin, and iba yung batas dito, syempre lalong-lalo sa karsada. Kasi kung makikita nyo naman, baligtad yung baligtad yung way. So, hindi siya left-hand drive, right-hand driving siya. So, tingnan natin kung meron tayong mga makikita rito sa paligid. Ali, hapon pa lang ngayon, it's around 5:30 ng hapon. So, hindi pa natin makita yung ganda ng Pattaya. Yung mga ilaw kasi rito, yung maganda eh. So yun guys, hindi pa tayo nakakalayo-layo dito sa hotel natin. Nakakita na kagad tayo rito sa gilid ng rentahan ng motor. Kakailanganin nyo lang magbigay sa kanya ng valid ID or passport, mas maganda passport. Tapos bibigyan kanya ng parang form dyan na pipirmahan mo. Bibigyan niya yun sa'yo, tapos abot mo lang siya pagkatapos nung rent mo. Bale, ito yung nirentahan natin ng motor. Pilano na Yamaha. Mag-ingat lang kayo guys sa pagrenta ng mga motor dito sa Thailand kasi maraming scammers dito. Mahirap na kayong mabiktima rito kasi malayo tayo sa lugar natin. So, ingat-ingat lang. Maging cautious tayo sa mga decisions natin dito. No? Ayan lang. So what's up guys? So nandito tayo ngayon sa parking lot ng hotel. Dito ko na lang i-review tong motor na to. Pakaganda talaga. Actually, di na maganda yung mga pintura niya at yung mga may mga basag na yung mga fenders. Pero tingnan niyo naman yung itsura. Oh. Damn! Ayan.
Actually guys, dapat yung kukuhanin natin ng motor is yung Giorno kasi gustong gusto ko talaga masakyan yung Giorno na yun eh. Yun sana yung bibili natin, hindi yung big bike actually. Nagkaroon lang tayo na chance na kunin yung big bike kaya yung kinuha natin. Pero Giorno sana yung kukuhanin natin na rerentahan natin ngayon. Kaso, nung makita ko to dun sa beach, sa mga kasama siya sa mga pagpipilian at available siya, nung makita ko yung aesthetic ng bike, sabi ko ito na lang yung kukuhanin ko muna. Ito yung rerentahan ko, susubukan ko. Kasi ang alam ko wala dito sa Pilipinas ngayon. Hindi ko alam kung dadating siya sa Pilipinas, kung dadalhin ba ni Yamaha sa Pilipinas tong bike na to. Hopefully yes, kasi ang ganda ng motor na to. What is up mga sapsap? It's your boy Kuya Juicy. Nagbabalik. Hi! Sawadika! So ngayon masusubukan na natin kung paano ba mag-perform si Yamaha Filano sa road. Anyway guys, yung main purpose ng video na to is hindi lang para masubukan si Yamaha Filano, syempre para rin masubukan natin kung paano ba magmotor dito sa Thailand. As you can see guys, yung kalsada, yung itsura halos parehong-pareho lang. Pero kung mapapansin mo, baligtad yung daan. Dapat doon tayo sa kabila. Pero nandito tayo sa left side. Pero maganda naman doon, allowed pa rin naman tayong mag-drive dito. Accredited naman yung license ni Philippines kay Thailand na mag-drive. Pwede kang mag-drive ng mga motor vehicles. Pero I will not risk it guys na mag-drive ng 4 wheels dito. Unang-una kasi hindi naman natin kabisado lahat ng traffic rules dito. Kailangan natin mag-ingat and dapat mas may flexibility tayo sa daan na mag-drive. Okay talaga tong motor na gamitin kasi sa 4 wheels pag mag-explore ka lang dito sa Pattaya. And as you can see guys, hindi ko alam kung maganda o pangit yung panahon. Kasi tingnan nyo naman, kulimlim. So maganda siya in a way na hindi mainit. Nga lang, hindi siya maganda in a way na baka mamaya umulan habang nagra-ride tayo and parang yun na, papunta na ron. For this episode, explore lang natin tong Pattaya Beach or Pattaya City. Alright! So, nandito na tayo sa Pattaya Beach. Anyway guys, hindi pwede yung mahinang nilalang dito kapag magdadrive. Kung sa tingin nyo kamote nasa Pinas, mas maraming kamote dito. Kamote in a way na talagang unsafe sila mag-drive. Wala silang pakialam sa nasa paligid. You use your side mirror, mga ganun ba? Walang ganun. Dire-diretso lang, hataw lang. Tapos ingat-ingat lang kayo kapag nandito tayo sa mga ganitong klase ng highway kasi kaliwat kanan tumatawid yung mga tao. So beware doon sa magkabilang gilid. And ito yung Pattaya Beach guys. Sheesh.
walang traffic dito kasi alangang oras. Pero pag patak na alas 5, alas 6 ng hapon, grabe. Hindi gumagalaw yung ano rito, traffic dito. So yan yung hotel na pinag-check-in na natin. Hard Rock Cafe. Ano? Yeah, Hard Rock Cafe Hotel. Pattaya. Sa ngayon, hindi nyo pa ma-appreciate yung itsura nitong Pattaya Beach. Pero kung aabutin tayo ng dilim dito, makikita nyo kung ganong kabuhay ng city na to. Lalong lalo na itong part na to, kasi itong part na to yung pinakasentro ng Pattaya. Ito yung Central Pattaya kung tawagin nila. And nandito na lahat. Kung makikita nyo, magkabilang karsada, makikita mo yung mga rent-a-bike dyan sa gilid. So dyan lang din tayo kumuha ng bike natin. Yun nga lang guys, kapag magre-renta kayo ng bike dito sa Pattaya, no, may mga mangilan-ngilan lang tayong kailangang kaisip. Kaisip. Kapag magre-renta ka ng motor dito sa Pattaya, unang-una, lalo't dayuhan tayo, wag mong iiwanan yung passport mo doon sa pagre-rentahan mo. May mga shops dito na inire-require na iwanan mo yung passport mo sa kanila for security. Well, nasa sa inyo yon, pero I recommend na wag. Parang yung mga napapanood ko na mga scam, yung mga nagpa-vlog na na-scam sila, parang ganon yung senaryo, no? Iniwan nila yung passport nila, di nila makuha hanggat di nila naipapagawa yung motor, ganon. Huwag kayong mag-alala, marami pa rin naman dito na mga rentals na hindi ka naman nire-require na mag-iwan ng passport, pero kailangan mong mag-iwan ng deposit. So deposit is around 1,000 to 2,000 baht. May pag-negotiate ka na. Itong motor na to, nag-deposit tayo ng 1,000 baht. Second thing na kailangan mong sa isip, syempre para hindi ka ma-scam, is ikutan mo yung bike, or mas maganda, videohan mo yung bike para may basis ka anong motor nung kuhanin mo dun sa shop. Kasi doon nagmumula yung mga scam. Kasabihin, ngayon lang to, kailangan mo ipagawa, kailangan mo magbayad ng ganito. Videohan mo, picturean mo, it's up to you. Pero I recommend na mag-record ka. Bali yung mga ganitong scooter, makukuha mo siya mga 200 to 500 baht, depende sa shop na pagre-rentahan mo. Mababait naman yung mga taga Thailand. So far yung mga na-encounter natin ng mga tao, siyempre lalong-lalo na pag business, pag pinag-uusapan, no. Tulad nito, ang bilis ko lang nakipag-negotiate sa motor na to. Nare-rentahan sa akin 450 baht. Natawaran ko sa 300 lang. Kasi alam ko naman na ganun talaga yung range nung rental dito, no. Scooter 200, 300. Goods na yun. Pwede ka naman makipag-negotiate sa kanila and pakikinggan kanila kasi sobrang daming rental dito. So ang dami mong choice. Kung ayaw nila, siguradong meron pa sa'yong magbibigay dyan na mas murang halaga. Kaya pala, isang feature meron tong motor na to is yung Blue Core Hybrid, which is meron siyang assist ng electric motor para sa acceleration mo dito sa motor. Tapos syempre kung may assist ka ng motor, mas environmental friendly yung emission mo, no? So yun yung pinopromote nila rito sa motor na to. Plus yung syempre fuel consumption mo, napaka-efficient. Tingnan natin mamaya kung makapag-drive tayo ng gabi para makita nyo yung Pattaya sa gabi. Kasi grabe, buhay na buhay. Yung ilaw, iba't iba yung kulay. Ang gandang tingnan. Nga lang, talaga mag-iingat kayo rito. Sa sobrang dami ng mga foreigner, no? Sobrang dami rin dito ng mga masasamang loob. Huwag maging complacent, lalong-lalo na kapag wala naman tayo sa lugar natin. Masaya bang mag-ride sa Thailand? For me, pareho lang naman sa Pilipinas. To be honest, mas nakakatakot nga lang kasi yun nga, hindi mo kabisado yung traffic rules. Hindi naman siya maglalalayo sa traffic rules ng Pilipinas, that's for sure. Nga lang, syempre, katulad nito, left hand driving ano natin, vehicles. Kailangan mo mag-adjust. Kailangan hindi ka malito, mayayari ka ng mga pulis dito pag nalito ka. Anyway, may pupuntahan pa ba tayo rito? Tagilid muna tayo. Oh, yeah. Ang hirap kasi magtiwala sa Google Maps dito sa lugar na to. Actually, kahapon sinubukan ko, mali yung tinuturo na daan, wrong way ako. So hindi ko na binuha yung Google Maps. Sunod na lang tayo ron sa, you know, sana all.
Sunod na lang tayo rito sa mga nandito sa paligid ng mga sasakyan. Kailangan lang natin maging cautious kasi nga parang mas reckless yung mga driver dito. Kung kamote na yung iniisip nyo sa Pilipinas, parang mas kamote rito guys, to be honest. Yun lang nakikita ngayon, pero isang linggo na kasi ako rito. Punta sa trabaho at pabalik sa trabaho. May service naman kaming ginagamit, service ng hotel. Isang oras yung biyahe natin papuntang Rayong, Thailand. Makikita mo talaga doon lahat ng uri ng driver dito sa Thailand. Anyway, pag-usapan natin tong motor. Pag-usapan natin yung bike. 790mm yung seat height nitong motor na to. Grabe, 790mm, parang nasa big bike ka na. Tapos ang lapad ng upuan, so tiptoe ka talaga pag umupo ka ng maayos dun sa upuan. So actually pwede ka namang mag forward lang konti para mas naka-flat foot ka. Pero pag umupo ka ng normal, hindi ka makapag flat foot, promise. Lalo sa height ko na 5'5 lang. Ang taas ng bike na to. Pero it's okay, hindi naman mabigat yung bike eh. So kahit naka-tiptoe ka, madali naman i-maneuver sa low speed at pag nakatigil. About sa performance ng bike, yung response ng throttle is delay. I don't know. Siguro nasanay lang ako dun sa motor natin na konting piga yung power delivery, andyan na kaagad. Pero to be honest with you guys, kung scooter lang naman to, no? Hindi mo naman kailangan ng ganun ka-responsive throttle. Kasi city driving ka lang naman eh. The bike does its job, no? Actually, very well job. Ang dali niyang isingit-singit, nakaka-miss magmotor ng scooter. Guys, kung hindi nyo natatanong, kauna-unahan nating motor is Mio Sporty. So, almost same. Mas mahina lang ng konti yung makina kasi alam ko 110 or 115, basta mga ganon yung Sporty. Eh, hindi mo na mararamdaman yung difference pag nandito ka sa scooter. Eh, nakakamiss yung feeling ng ganito, pasingit-singit ka, hindi ka nag-aalala sa position mo sa bike kasi ang gaan, alam mo yan, it feels right. So for now, city driving lang tayo guys. Hindi tayo lalabas ng Pattaya City since wala tayong international license. Ang hirap na, baka mamaya pagtripan tayo ng mga parak din sa labas. Dito kasi sa Pattaya, mas less yung probability na sitahin ka ng mga pulis. Kasi nga, halos lahat ng mga nagmumotor dito, mga turista na. And puro renta ka rin yung mga ano dito. So parang wala na silang pakialam sa license. Nga lang, kailangan mong mag-helmet. Kasi yung mga, pag may mga checkpoint dyan, mas tinitingnan nila yung mga walang helmet. Anyway, pag nag-rent ka naman ng bike, most probably, pwede ka nilang pahiramin ng helmet. And mas maganda piliin mo na yung shop na magpapahiram ng helmet kaysa ron sa maghahanap ka pa ng kukuha na nitong helmet, no? Yung sa akin, meron naman kaagad. Nakakuha kaagad tayo. Hindi mo naman kailangan ng magandang helmet eh. Kasi dito ka lang naman city driving. Well, actually safety pa rin, pero hindi ka naman magpapabilis ng takbo. So, okay lang. Yun kasi pag 2 o'clock ng hapon, so buti na lang din, medyo kulimlim yung panahon and pinagbigyan tayo makapag-ride ng smooth dito. Ayan. So ito pala yung pinag-check-in na natin dating hotel dito sa Pattaya, Avani. Maganda siya. Ngayong taon, pinili natin sa Hard Rock. Siyempre, maiba naman, makapag-explore naman ng ibang hotel. And so far, good naman yung Hard Rock. Ito yung jeep nila. Pick up siya na mayroong upuan sa likod. Naka-modify yung pick up. Bagang. Pick up na jeep. Pag-usapan natin yung panahon dito sa Thailand. Sa ngayon hindi siya ganun kainit kasi nga kulimlim. Pero grabe pa rin yung humid. Pero lalong-lalo na kapag mainit yung panahon guys. Pag mainit yung panahon, tapos ganitong ka-humid, tatama din ka talaga lumabas. As in, pawis hanggang kasingit-singitan ng katawan mo. Lalo-lalo na pag nagmumotor ka. Salo mo lahat ng usok, humid, lahat na, name it. And FYI, 80% ng makikita mo dito sa Pattaya, puro foreigner. Hindi ka makakakita ng, bibihira ka makakita Thailander. May mga Thailander, nandyan sila sa mga store, nandyan sila sa mga tindahan. Sila yung mga business owners.
Ano to, MG? Ganda. Damn. Ayos yung MG na yun ha. So guys, pabalik na tayo ngayon sa hotel. Yun lang muna for this episode. Kung trip mo yung mga ganitong klase ng content, please leave a like and subscribe sa atin dyan sa baba. Click nyo na rin yung notification button para updated kayo kada may upload si Kuya Juicy. Anyway guys, babush! Sawadee ka!